natin si Sir Dito Pable. Yes, a round of applause to Sir Dito Pable. Thank you. Good morning, Empire Alliance! Grabe po, ang gaganda at ang gagwapo po ng mga tao na andito ngayon. Okay na ba palakpakan natin yung sarili natin? Ayan. So, unang-una po, gusto ko magpasalamat kay Lord kasi isa ko sa nagsalita dito sa harap ng maraming tao. Okay? Thank you Lord. Thank you so much. And siyempre, no, gusto kong ikwento sa inyo para at least na makilala nyo din po ako. Okay? Sino nandito nakakilala sa akin? Wala pa. Okay, pakilala ko ako sa inyo. Pangalan ko po, Dindo Pable. Ako po ay Masbate, Bisaya po. Okay, sino mga Bisaya? Daming mga Bisaya dito. Okay? So, anyway, ako po is lumaki sa mahirap na pamilya. Yung papa ko po, magsasaka at maninisid. Yung mama ko naman is housewife lamang po. So, wala po kami magkakapatid. Pampito po ako. Sa hirap po ng buhay namin sa probinsya, mga kapatid. Grabe po, pati asin po, pinapangutang na namin. Grabe, kasi ako po yung pampito. And then, marami pa akong nasundan. And then, meron pong sinabi talaga yung papa ko sa akin na hindi ko makalimutan. Sabi ng papa ko sa akin, kasi sa sobrang hirap ng buhay namin, sabi niya sa akin, anak, kailangan mong makapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala po akong ni isang bagay na maipamana sa inyo, kundi yung pagpatapusin lang kayo sa pag-aaral kahit sekundarya lang. So ako naman po, mayroong mga pagkakataon na pinalo po ako ng papa ko. Pinalo po niya yung ulo ko. Bakit? Kasi mas pinili ko po yung kumita ng pira kaysa sa mag-aral. Kasi gusto ko talagang tumulong sa kanila. Kasi sa hirap po ng buhay, and then hindi din po ako mahilig mag-aral. Okay? And then, yun po yung mga bagay talaga na nag-udyok sa akin na sabi ko, kailangan pala talagang makapagtapos ng pag-aaral. Right after po nung nagtapos ako ng high school, lumos agad ako dito sa Manila. Kinabukasan lumos agad ako kasi andun pa yung sakit kasi sinabi yun sa akin, okay, kinabukasan graduation, kaya sabi ko luwas ako ng Manila. Andun dinabay ko pa yung kapatid ko, si Armando. Yan. So sabi niya, ayaw kong sumama sa'yo. Sabi ko, bahala ka, bayaran mo itong ticket. Yan, wala siyang choice kundi sumama sa akin dito sa Manila. Ano yung nadatnan po namin trabaho dito, construction worker. Doon po sa may Balintawak, sa Apollo Samson. Grabe po, factory po ng masurot. Sobrang daming lamok. After 2 months po, iniwan po ako ng kapatid ko. Naghanap siya ng trabaho. And ako naman, after 3 months, iniwan ko din po, umalis ako sa construction. Naghanap naman po ako, nag-apply ng trabaho. Natanggap naman po ako as company delivery rider. Yan. So doon ko po na-meet itong opportunity na to. Yung mga pagkakataon na floating po ako sa trabaho ko. Kasi po yung amo ko, sobrang pangit po talaga yung ugali. Alam mo yun, yung pangit na yung mukha, pangit pa ugali. Okay na sana kung gwapo tapos pangit ugali, baway content, no? Okay, so sabi ko, nag-pray po ako. Sabi ko kay Lord, sana bigyan mo ako ng great opportunity na pwedeng makakapagpabago ng takbo ng buhay ko. Ang grabe po si Lord. Bakit? Sinagot niya po yung dasal ko. Kasi po sa loob ng jeep, isang araw, hinatid ko po yung sasakyan doon sa Montalban. Doon po sa Montalban, ginahin ko. Pag uwi ko, nag-commute po ako. And then, may kasabay po akong 2 tao sa jeep. Na ang pangalan niya ay si Coach Hiner at ito si Mentor Rico Gayutong. Grabe po, nung kasabay kami, malapit na po kami sa Payatas. Kasi ako po ay nakatira sa Payatas. Pamilyar kayo sa Payatas? Sa Payatas po, imbaka ng basura. So doon po ako nakatira dati. So, tumawag po ako sa kapatid ko, kay Armando, sabi ko, punta tayo ng East Indoor, Mang Chicks tayo. Kasi nung mga panahon na yun, binata pa ako. So narinig po ni Mentor Rico, sabi niya, oy, Bisaya ka pala. Okay? So doon po kami pagsimulang mag-usap, inintroduce niya sa akin yung AIM Global. Hindi po sa akin, kumbaga, meron kasi nag-present doon sa bahay ng kapatid ko na AIM Global, pero wala sa akin kasi bata pa po ako noong panahon na yon. Tapos, inalam ko kasi wala na po, floating na po ako sa trabaho, pinuntahan
ko yung OP. Sabi ko, titingnan ko kung legit ba yung in-offer mo sa akin. Tiningnan ko yung BIR, tiningnan ko yung ano doon sa head office. Nung nakita ko doon, sabi ko, ito na pala talaga yun. Pinakin ako ng Indio, sabi ko, itong tao na to kilala ata ako. Bakit? Lagi akong tinatamaan, hindi niya naman ako kilala. First time pa ako naka-attend ng Indio. Grabe po, sobrang napakaganda. And then, tinuloy-tuloy ko, hindi po naging madali sa akin itong opportunity na to na ginawa ko. Bakit ho? Kasi po, yung mga inaasahan ko na sasama sasali sa akin, sila pa yung hindi naniniwala sa akin. Sila pa yung nangungutya. Sila pa yung, alam mo yun, yung mga kapatid ko sobrang negative. Minsan po, natulog ako, sila gising. Alam mo yun, yung kwet ko ng kaldero. Okay, sobrang itim, nilagay sa mukha ko, pinicturean sa Facebook. Kaya sabi ko sa kay Master, kay Jason, sabi ko, bye, sama tayo. Okay? Turuan mo ako sa ganitong negosyo. Turuan kita paano i-expand yung negosyo natin. Grabe po, nagsama kami, doon pa kami kunotya. Sabi ng mga kapatid ko, kailan kayo nagpakasal? Sino babae sa inyong dalawa? Grabe yung mga pinagdaanan namin. Pero tuloy lang, hindi kami tumigil. Hindi po kami tumigil. At ang napakaganda dito, dumating pa sa panahon guys na at trinabaho ko itong negosyo na to. Tatlo ho kami, si Jason at yung kapatid ko si Armando. Naalala ko po, doon kami sa Pasig. 1 day, 1 lang. At yung isang tuna po, isang latang tuna, pinagkakasya ho namin. Kasi po, nung mga panahon na yun, hindi pa po kami kumita. Grabe! At meron pang pagkakataon guys na nung ginagawa ko tong negosyo na to, sabi ng isang tao sa akin, itigil mo na yung pag-i-aim global mo. Walang mangyari sa'yo dyan. Marami nang sumubok. Marami nang nabigo dyan. Ito po yung sagot ko sa kanya. Kung ang tanong ko sa'yo is masagot mo, ihinto ko ang aim global na to. Sabi ko sa kanya, kaya mo bang ibigay yung sasakyan na gusto ko? Kaya mo bang ibigay sa akin yung bahay na gusto ko? At kaya mo bang papaaralin yung magiging anak ko in the future? Hindi niya po nasagot. Kaya sabi ko, mula ngayon, huwag mo akong pigilan na gawin ko tong aim global na to. Grabe. Lumayo po ako doon sa circle na yon. Umalis po ako, nagpakandalayo-layo po ako sa kanila. At guys, napakaganda. Sa loob po ng 1 year 8 months, kinita ko po yung first million ko sa negosyo na to. Sa lahat ng sakripisyo, pagod ko doon, grabe, sulit po. Kasi bakit? Ako lang naman po ang kauna-unahan na nagiging milyonaryo sa buong angka namin. At ako din po yung kauna-unahan na nagkakaroon ng kotse sa angka namin. Grabe po. Binili ko po yung kotse na last month lang po. Binili ko po siya ng cash. Napakaganda po. Dahil sa negosyo na to. Sabi ko, nung bumili po ako ng sasakyan na yon, unang-una kong tinawagan si mama ko. Grabe po yung tuwa ni mama. Sabi ko, ito na yung sinasabi ng mga training. Ito na yung sinasabi ng mga tao na una sa akin na sulit. Worth it, yung pagod at puyat, the moment na nakuha mo na yung gusto mo sa buhay. Grabe po, mga kapatid, itong negosyo na to, nakita ko talaga na lahat ng dodolo dito, walang choice kundi iyayaman. Okay? Ay, ano bang challenges? Kasi sa akin po, sobrang dami. Sobrang dami. Tumira ako, nag-hub ako sa Cavite. Saksi po dito si Mentor Joel, si Mentor Rico. Yung may-ari po ng inupahan namin doon na bahay, hinamon pa kami ng suntukan. Grabe, pero hindi yun ang naging dahilan para tumigil sa ganitong negosyo. Tinuloy po, kahit saan ako napadpad, sabi ko, no permanent address na tayo nito, NPA. Okay? Kaya guys, sa lahat ng mga andito, sa lahat ng mga nagsisimula sa negosyo na to, at sa lahat ng nangangarap, ano man ang struggle na madaanan natin, preparation yan. Sabi nga nila, walang sa-isa yung buhay natin kung laging maganda yung nangyayari sa atin. Minsan, yung hirap, minsan, yung masakit na pinagdaanan natin, yun pala ang magbibigay sa atin ng masarap na kwento. Kaya yung mga pinagdaanan natin ngayon, guys, yan pala ang nagpapaganda sa kwento ng buhay natin. Kaya tuloy lang tayo! Okay? And yan lang po. Thank you so much sa lahat na nandito. Yes, thank you so much, Mentor Dindo. Grabe!